kinaklasify ko sila as, di ba, soprano, alto, tenor, bass. May gitna pa kasi eh. So, nilalagay ko siya as melody. May mga ganong tao kasi na pwede lang sila sa melody. Ang nare-reach lang nila kasi hanggang C4 to E4, to E5. So, yun yung pinakamas safe. Para alam na to may mga kanta. Safe yun sa lahat. Yung melody classification. So, nilagay ko dito na hindi ba kaya kapag soprano, pero hanggang doon lang. Hindi talaga yung totoong na-reach ng soprano. So, ganun po talaga po sa boses. Okay. So, ang nakikita ko, pwede natin, habang pinapakinggan ko kanina, kulang tayo dun sa pag-analyze ng pitch, sa breathing, dun sa open space, dito. Tapos yung masyadong nakatago pa yung boses natin. So, nakita ko na kung ano yung view. Sige. Ano na tayo? Note reading na tayo. Kaya pa? Okay. B. C. A. B. Okay. Tingnan niyo yung pinasap nyo. May nakikita ko kayo yung letter B, yung A notes. Anong lyrics yung meron ko? Okay, mahalaga din yan eh. Kasi kapag alam nyo, mas mataas yung soprano sa akin. Ang gagawin nyo, mas iisipin nyo. Mas mataas sila, mababa ito. Mas alam nyo yun. Nakikita nyo yung vertical. Okay. Pakasiyawan ko naman konti yung bass set. Okay, mag-ayos na rin siya lang. Hindi kayo makaproduce ng background. Okay. So, try natin siya. Try natin. So, yung next phase. Mangyari yung tape. So, breathe. Kasi kulang. Hindi ginamit ng full. Tagalan natin. Inhale, remember. Narinig niyo yun? Narinig niyo yun? Mas makapal siya. Saka ulit. Inhale deeper. Paano gagawin yung kapag sobrang bilis? For example, zero. Kailangan yung mabilis talaga. Try natin yun. 1, and go. Second, mali. Second, mababa. Kailangan malalim. 1, and go. Yes, isa pa. 1, and go. Second talaga. Malay tayo. Again, 1, and 4. Okay, yan ha. Alam mo yung breathing. Next, yung pitch. Yung pitch yung tono. Kung nasaan ba, sa taas, sa baba. Try nyo lang, may technique ako na-discover last time. So, pwede nyo siyang pakiramdaman by possession. By possession. For example, pag kinanta ko yung C, yung tunog niya, nandito. Meron kanina kasi nawawala sa tono, hindi nila mahanap yung tunog na yun. So, etong low notes na to, usually, pag kinakanta ko to, nandito siya sa baba ng G. Nandito siya sa neck. Tingnan niyo, kanya-kanya to. Yung iba nandito. Yung iba nandito. Tingnan natin. Gatayin natin itong low notes na to.
position ng pitch ay hindi ko sinasabi yung diaphragm. Position lang ng pitch. Okay. Itong sol. Nasa compartment. Bigat na to. Nasaan sa inyo yun? Ituro. Yung iba dito. Diba? Kasi yung kanina nasa lower note siya. Ibig sabihin na dito. Taas na lang siya. Try natin itong another. Nasaan yung pitch na to? Saan nyo siya kinakanta? Saan nyo nilalagay yung pitch? Sa mataas? Okay. Gets nyo yan? Mamaya may mas mataas pa. Ito. Pero namili natin sa church. Kinakanta talaga itong icons. Lalo na pag mag-content. Okay. Again, mabigat na ito. Nasaan siya? Nasaan siya? Gets nyo ba? Yung pitch usually nasa position ng katawan natin. Kung saan siya mas... Hindi, basta para malaman nyo kung saan kayo babalik. Mamaya kasi may voicing tayo. So, another technique, second technique, ay kapag mataas, nipisan. For now, for the pitch. Nipisan. For example, para mas maabot.